The church was founded within the Roman Empire. Philip of Milan, 313. O, natawa ka klaro, na? Si Kristo rin nagtukod niya. Si Constantino man lagi di, kasi Constantino may itawag og emperor, aning tawag og 313. O, mo na nga gubba kayo. I am Catholic, I am the light, I am the gospel, I am the light. Pero kung yung tagor history, generic speaking niya po na siya. You know, the church was founded within the Roman Empire. Philip of Milan, 313. O, natawa ka klaro, na? Si Kristo rin nagtukod niya. Si Constantino man lagi di, kasi Constantino may itawag og emperor, aning tawag og 313. O, mo na nga gubba kayo. Mo na nga si Constantino nagtukod og doktrina. Mo na nga ang doktrina lang ang simbahan lagi, nagtukod si Constantino simbahan sa Jerusalem. Yang ipanghubukan tong mga namatyan ni Kristo, daghan pa itong ipanghubukan niyang simbahan kay para makailan ba? Makailan. Makaingon ang mga inosente nga si Kristo din nagtukod, si Kristo, si Constantino. Nya na pa history diyo, gipatay ni Constantino. Wasoy ayon ni Constantino nga founder sa Sisip. Kay nagpatay niya yung asawa. Oh, mo na nga sakit man ni kamaturan na pero kini. Founded man jud kay siya may nagtukod kung imong sabton, Constantine built churches and command Sunday is the rest day. Oh, lisod kay ning gitawag og i-deny pa ni nga si Constantino klaro na gayo nga founder sa Sisip. Nya si Kristo may pasangil basig mao ni kamaturan nga giingon nga anti-Kristo kay magpa-Kristo ano ang puno man yung Kristo nga wa man sunod pulong ni Kristo. Mo na siya. Oh. Napa diha, Council of gitawag og 325. Na siya po na magpatawag og council. Mo na nga, ingani. Murag giganahan naman ko paminaw sa ko. Kung ako ang membro sa pundok ng ipasakupan ni inya nagpailang defensor sa Seventh-day Adventist, magduda ko. Tungod sa hinungdan nga, siyempre nagtuugog ko nga ang Seventh-day Adventist nagtudlo sa kamatuoran. Nagtudlo sa realidad. Nagtudlo kung unsa gisulti sa mga ebidensya. Pero sa mga gipangyawit na chismis o story aning usa ka member or defensor sa Seventh-day Adventist, pabag ka na bitong ma-question ang mga professional nga sakop ni anang moong punduka. Siya wag gid mo kabadlong ini nila. Wag gid mo kabadlong ini nila nga tawag naghatag og kining information nga sayop hinuon. Normal ramang gipud na nga di mo kabadlong kay kamo gusto man mo og tawag ining sayop. Tanawa ra gud na ingon pa niya world history man ni sa to generic gihimo pa niyang tambal. Generic sa to. Sa to tawag anong gisulti niya. Kung magbasa kag world history kanang gipangyawit ini nga tawag ining defensor sa Seventh-day Adventist kabalo kang wala na. Kaning iyang makonklusyon wala na. Dili na maoy nalatid sa gitawag og kasaysayan. Dili na maoy nalatid, never ka makabasa sa kasaysayan nga ang founder sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mao si Constantino. Never ka makabasa. Naaray diferensya sa panguna-una o gitamakan ang iyahang degree or kahibalo kung mutuo ka sa chismis. Hindi paong tawa na. Sige ba sa nga libro, ingon siya nga the church founded within the Roman Empire. Tinuod man na. And remember, ang Israel sa panahon ni Ginoong Jesucristo belong or colonized by the Roman Empire or in the Roman Empire. Sakop sila mo bito na Roman gobernador. Sa panahon ni Ginoong Jesucristo ang Israel sakop sa Roman Empire. Ug tungod ni ana na ay Roman gobernador nga mooy magdala sa tawag ining nasod nga gi-colonize sa Roman Empire. Tama man gusto sa kasaysayan, ang di tama ang konklusyon. Ang konklusyon, unsa man ang konklusyon? Tungod kay si Constantino maong emperor at that time, taka ra man taong ko. Si Constantine nahimong emperador kung wala ko masayop early 4th century around 333 ko masayop hangtod sa 327. So tawag ining wala na, di ba? Klaro man na sige sulat sa kasaysayan. Unya before nag-exist ang Constantino, wa pa matawo si Constantino aning kalibutan na ang iyang mama nga si Reina Elena Katoliko na. Yung sa kunin mo pag-reconcile sa imong statement na si Constantino ang founder sa pagkabangaga. Bangagyo kayo. Posible ka nang iyang gibasa sa kasaysayan nga wa na tarungag sabot kay kini mo mga tawahan na mabasa ni sila wa may tama ang comprehension, may tama nga panabot ba?
posible nga kanang iyang gibasa nga gitukod ni Constantino katutong tawag ini mga building or mga house of worships. Kaya normal, kaya siya man ang emperador at the time, siya man ang naay kapasidad nga maghatag og mando nga tukuran og simbahan ng mga Kristiyano. Kaya at that time, dili problema man good ang kwan, dili problema man good ang name. Karon raman nagka-problema, ngano man tungod kay daghan na kay mga nag-angkon na kay mitinuod tungod kay nagdala mi sa ngalan sa Ginoong Jesucristo. Kani abto wala eh. Ngano man kay mga tag Christianity refer na sa Christian Church. Pero nag-Christian Church refer na sa Catholic Church. Mo bito gi-profess sa Council of Nicaea, the one holy Catholic and Apostolic Church. Mao man na, ug kanang one holy Catholic and Apostolic Church gipanguluhan ng Santo Papa. And at that time, before the Battle of Milvian Bridge, mga around 311, ang Papa at that time, nag-exist na. Sa panahon sa triumph of Christianity, na si Pope Sylvester nga misunod, buti pasabot, existido na before Constantine. Yang mo to kas chismis ani. Una, magkatawa ko ba? But. No, paano? Ingon pa niya, nag-declare daw si Constantino nga Sunday is the rest day. Normal man na kay emperador siya. Kunya ang iyang declaration way kalabutan sa Christian faith. Ngano man kay legal man to, legality man to, secular law man to. Dili man to religious law. Nganong gi-declare to niya isip tawag ining balaod sekular sa iyang ginsakpan kani adto tungod kay na-influensyahan siya sa faith sa mga Kristiyano kay ang faith or tawag ining practice sa mga Kristiyano na magsimba kang Kristo dili balaing adlaw Domingo. Mo na ang ilang official ditong influensya ni anang maong tawag ining pagtuo kay imagine before pa siya nahimong emperador gituuhan na siya nga muabin siya sa itawag og mga Kristiyanos. No, gituuhan na siya nga muabin sa mga Kristiyanos bisan pag wa pa nahimong emperador. Samot na nga nahimong emperador. So katong 313 Edict of Milan dili to religious decree. Kung dili usa kadto ka secular decree nga gipagawa sa emperador. So buti pasabot balaod to para sa gobyerno, dili balaod para sa pagtuo. Pero nga ni gawas to nga na tawag anang edict of toleration, nga naman kay gusto niya nga na ay freedom ang mga Kristiyano to exercise or to practice their faith publicly. Lain pang tawag ini nga chismis niya. Gipatay ko nun ni Constantino ang iyang asawa, katong iyahang tawag ining anak. Kabalo ka si Bakrang. Naging ipait lagi ninyo. Kaya magbasa mo tawag anang history, dito rin mong kutob sa gusto ninyong basahon. Di nyo tanawon ang tibuok background sa history. Nanong nahitabo man to, lain-lain ang presentation sa gitawag og mga historian. Ang uban, niingon nga na ay relasyon ang asawa ni Constantino og si ang maong imperatrice ug ang kining iyang anak. Ang uban gipasanginlan, ingon ana ang dagan ni. So buti pasabot na ay question about the morality kung baga. And at that time sa ilang panahon, death penalty kung baga. Death penalty kung baga ang tawag ining silot anak even ang mga Hudyo. Diba? Pag naa kay moral masala, papatsyon ka batu-batuan ka hantod ka mamatay. Ano man mo natakiha? O dapat giataki pud ninyo inyong kaugalingon. Nga naman kay gi-allow sa Seventh Day Adventist ang abortion. Diba? Iya pa lang daan. Bangag na eh. Bangag na. Siya nagpatawag sa Council of Nicaea. Yes. Siya nagpatawag pero dili siya ang tawag na nagpreside sa whole council. Nahitabo lang nga nagpreside siya sa first day of the council. Iya halang giplastar ang order. Then after on that, ang legate na sa Santo Papa o legate niya maoy nangulo sa pag-preside sa council. Wala gyan nilisod. Basta mo isgot ganin mo kasi sa hindi, good mo kadaog.
Anong di man mo kadaog? Tungod kay kabalon ni nga kanang inyong pagbasa sinurambaw. Nyam tuo mo ani. Kamo nga mga Seventh-day Adventist pagbasa na gud mong libro. Nya pagkahuman i double check or i-reconfirm kining gipangsultin niya, di ba makakita ka nga kining gipangyawit aning mga tawhana wa sa libro. Kining conclusion nila wala sa libro. Naman sa nagibasa tuod pero kung gusto kang madili contextualize ang interpretation. Okay, muna dito pailad. Unang magkatawa ko basta bisot ng history pataka lagyawit. Murag pikoy ba bisa gabi eh. May mga good morning.